love reader, aka the Mystic Siren. If you're manifesting love and abundance, I got something very special for you. I have your all authentic and high quality crystals blessed and ritualized by the Enlightened Guide. Black tourmaline for grounding and protection. Brazilian citrine for attraction of money and abundance. Madagascar rose quartz for attraction of love and harmonious relationship. And of course, our lucky red string bracelet with jade charm to attract love and money. PM me kung paano ka magkaroon ng high quality, blessed and ritualized na crystals na to. Pisces! This is a Pisces reading for the month, bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta? Kamusta? Anong mga kaganapan? Nag-resonate ba ang ating June reading? So let's see kung ano pa ang meron. Okay? This is a love connection na nagkakaroon ng misunderstanding, conflict. Meron din akong nakita like challenges with financial situation. Napapagod ka na rin, no? Parang I feel there is a burnout energy. Kailangan din ng work-life balance. Kailangan bakasyon, magpahinga, or mag-delegate, you know? Hindi lahat pwedeng ikaw ang gumagawa. You may be parang sobrang yung pag-extend mo ng health sa work. You know, minsan pagod ka na, but tatrabaho ka pa din. Let's see. Pisces bonus reading for the month of May. Here we go. You see? Pera. Pera ang focus ng mga Pisces, financial stability. Ayaw mo ng drama, ayaw mo ng away as much as possible, ayaw mo ng competition. Gusto mo is chill lang. Okay? Nagfo-focus ka na parang kung sakali nasa sales ka, kahit ba kabilang, kabilang company yan, ayaw mo nang may kaaway, gusto mo smooth lang. And kung ano man yung mga itinanim mo, kung ano man yung mga ginawa mong hard work, naghihintay ka na lang ng harvest time. Okay? Mayroong isang bagay na situation sa life mo na nag-iisip ka kung mag-o-offer ka pa ng energy or love mo dito, nasa crossroads ka, nagkaroon ng maraming lies and you feel defeated about this situation, nakakalungkot, ba't kailangan mong tanggapin? Right now, nandun ka sa isolation. Okay? Parang gusto mong mag-isip, gusto mong mapag-isa, may mga bagay na gusto kang tanggapin, gusto mong i-digest, gusto mo ikaw lang muna right now. Naguguluhan ka, okay? So, nag-iisip ka, but dun sa pag-iisa mo, parang nagkakaroon dito ng stalking, gathering of information, at marami kang nalaman na hindi mo nagustuhan about this connection. Doon naghihintay ka pa rin ng communication or message from your person, but right now, walang movement, okay? Na parang hindi ka rin gumagawa ng move, gusto mong lumapit sa'yo tong person na to, or basta hindi ikaw yung mag-i-initiate, okay? But I don't feel na may movement din dun sa kabila, kasi parang nag-aantayan kayo kung sino yung unang mag-a-approach. Alright? I feel this is about a love connection, unrequited love. So right now, parang iniisip mo, tama pa ba na ipaglaban tong love connection na to? Or mag-focus ka na sa, a new cycle, a new beginning, or a new love para sa'yo. But it's like tulad kanina, no, may energy of you being in a crossroads of deciding whether to stay, ilaban, or mag-walk away ka na. So right now, yung solitude mo, yung silence mo, yung pinipili mo na mag-isa ka ngayon, I feel ito yung deciding moment mo. Nagkaroon ng lies and deception. Though happiness mo yung person mo. Actually, Pisces, I can see here na may pagka-avoidant ka. No? May mga bagay na dapat inaayos mo na head-on, pero takot ka sa confrontation or probably takot ka sa no. Okay? May mga tanong ka sa isip mo, meron kang mga gustong assurance or kung ano man yan. Minsan takot ka sa confrontation kasi baka hindi mo magustuhan, baka hindi maging favorable sa'yo. Baka mawala tong person na to sa'yo if like magiging confrontational ka. Alam mo yon. So parang
para sa'yo is magtitiis ka na lang kaysa maging confrontational ka, kaysa sabihin mo sa person mo kung ano yung nakaka-offend at nakakasakit sa'yo. Which is, i-consider mo rin at pag-isipan mo hanggang kailan mo kaya yan at kung fair ba talaga sa'yo yan. There's an energy of a masculine here na parang pinag-iisipan na rin niya kung magkakaroon pa ng reconciliation sa connection na to. Okay? But, syempre, pag nagkaroon ng reconciliation, isang malaking pagbabago to, whether magstay, okay, ilaban to connection na to, because definitely, kumbaga sa bahay na inanay, maraming renovations, but kung pagdidesisyon na natapusin na to, malaking adjustment pa rin para sa inyo, para sa'yo lalo. Alright? So, the reason for the reading is overthinking, sleepless nights, because of a painful situation na nangyari sa isang very stable connection, kasal, live-in, nagsama, very traditional connection, na hanggang ngayon, you're trying to heal from it. Sobra kang nasaktan, crying spells, hindi ka makatulog, marami kang iniisip, alright? But, hindi mo alam, no? Kung saan na to papunta, but at some point, alam mo rin sa puso mo na wala na rin tong kakapuntahan. Pero hindi ka pa rin makapag-decide kung completely magwo-walk away ka na, kung may kasal, kung magfa-file na ng annulment, alright? Or magfa-file ng legal separation, kung ano man yan, maghihiwalay na ba ng bahay. Okay? Nagkaroon naman ng blessing, but sa part ng romantic connection, merong mga hindi na pag-uusapan ng mga trust issues. I feel nagkaroon dito ng mga third-party situation. But, I feel, no, inilaban tong situation na to, regardless kung gaano katagal na. Kumbaga, umulit kayo sa same old cycle and loop na nasasaktan nyo yung isa't isa. Parang you're not seeing eye to eye. Maraming misunderstanding. Nagkaroon ng third party to in terms of financial, nagkaroon naman ng enough or naging blessed naman. But meron mga dapat pag-usapan, I feel meron din mga dapat pag-usapan kung talagang magwo-walk away na, kung maghihiwalay na, kung ano yung mga paghahatiang properties, o kung ano yung mga considerations kapag naghiwalay. So meron prayers and manifestations here kung talagang magbibigay pa, mag-offer pa ba ng love, or mag-uusap na talaga. Okay? Humihingi ka kay God ng answer. Right now, Pisces, andito ka, you're still, sabi mo is, kahit naging masakit yung mga nangyari, ayaw mong ma-harden yung heart mo. Ayaw mong maapektuhan na, pagod ka na rin masaktan. You're trying to build on your self-development, self-worth. May mga connections, may, grabing emotions. May mga sobrang mahalagang connection sa buhay mo na mga taong akala mong masasandalan mo. My God, bakit grabe emotion? Pero sila yung kumbaga nang iwan or hindi mo naasahan. Grabe emotions, ha? So, yung person na to na iniisip mo right now, nakukonsensya din siya, nag-overthink. Okay? I feel this is more on the masculine side. The masculine is overthinking this kung gaano niya nasaktan yung feminine. Alright? Ang mahalaga is may realization. Maraming pinaplano, both of you, marami ding naging revelation na hindi nagustuhan. But kung nag-decide kayo na to still stay together, kumbaga kahit mahirap na i-move forward tong relationship na to, ginagawa niyo pa rin. Pero kung nag-separate ways kayo na parang the feminine and the masculine is building their own empire separately na. So meron kang fear and doubt kung makukuha mo pa yung justice sa situation na to. I feel merong mga, kung kasal, no, like the annulment, kung merong mga dapat ayusin. Kasi it feels like backbreaking na din. Kumbaga long overdue na yung mga baggages from the past na to. Okay? And I feel the feminine here, hindi na rin siya interesado. Okay? Trying not to care about the situation.
Okay? Ang nakikita ko lang naman dito, Pisces, kung ano yung minamanifest mo, na good luck para sa'yo, may magandang blessing para sa'yo. At kung natatakot ka na to end this relationship na dapat matagal nang tapos, huwag kang matakot kasi this would be a blessing in disguise. And that would be the Pisces reading for the month, bonus reading for the month of June. See you again in a few days for your July reading. Bye-bye, Pisces. PM nyo ako for your personal reading at kung paano ka magkaroon ng blessed and ritualized na crystals na to. Bye-bye! Good news sa lahat ng nag-aabang sa ating bagong line of crystals. Ang isa sa ating pinagkakatiwalaan na healer at magaling mag-love spell na si Everlasting Alpha at kilala natin bilang Ate Joy ay naglabas na rin ng kanyang crystals. Huwag na nating patagalin. Umpisa na! Para sa lahat ng may problema sa reproductive health, para sa'yo ang Healing and Fertility Bracelet na to. Kung ikaw ay may hinihiling na blessing na pinansyal, para sa'yo ang Abundance and Protection Bracelet na to. Elephants are known to be wise and strong. Ang Lucky Elephant Bracelet na to ay magdadala sa'yo ng good luck, vitality, and protection. Isa pang pampaswerte, ang Lucky Money Bracelet na to ay mag-a-attract ng abundance at prosperity sa kung sino mang may suot nito. Ang lahat ng bracelet na to ay na-cleanse at naorasyonan ng ating Everlasting Alpha. PM me kung paano ka magkaroon nito.